milos ng mainam sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po yung manalangin sa oras nito. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay na Diyos. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpalang mong pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, na isang sukat lamang namin ikaligtas. Sa iyong pangalan kami umaasa, sa iyong pangalan kami nagtitiwala. Mahal na Panginoon, because your name is above in every other name, there is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee, there is Jesus. Leading prayer for our beloved and honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyong hadlang gawa tanang ng kaaway, cast out right now, and by the power of darkness, amen and amen, amen and amen. Hallelujah! Purihin po ang ating mahal na Panginoon, at luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. Mga minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dear Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God, the man of God, the prophet of God, and always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, the beloved children, to blessed Almeda family. Amin naman sa lahat ng mga anak, mga apo at mga manugang ng ating mahal na pastor, mga minamahal. At maging mga minamahal sa ating minamahal na mga kababayan sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at buong Mindanao. Mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Western Mindanao po. Mga minamahal sa lahat po natin mga Muslim brothers at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran, mga minamahal na nasa iba't ibang mga outreach na nasasakupan po mga minamahal ng buong Zamboanga. Sa mga kapatiran po natin, mga minamahal ko sa dako ng Malayan. Amen. Salamat sa ating malapay na patuloy po pag-antabay sa mga gawain ng Diyos. Ang biyaya pagpapanang malapay nun sa magala po sa inyo pong lahat. Sa dako ng Manukan, mga minamahal, mga kapatiran natin dyan ay magandang gabi po. Mga minamahal, nawang biyaya at pagpapalat kapayapaan. Mga minamahal ko ay maghari sa ating mga puso. Sa mga kapatiran po natin sa dako ng Ayala, maging sa dako ng Ipel, sa dako ng mga minamahal Malangas, at maging sa dako ng mga minamahal Imelda, at sa iba't ibang panig mga minamahal ng Mindanao na naabot ng programang ito, maging sa ibayong dagat, mga minamahal sa lahat ng ating OFWs na mga kapatiran patuloy pong masigasing, mga minamahal, tunay na tinitis ang lungkot, mga minamahal ko, at ang pagod sa kanilang mga physical na katawan para lamang makatulong at matugunan ang pangailangan ng kanilang mga pamilya, at ganun din naman mga minamahal ay makatulong po mga minamahal sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating minamahal ng mga kapatiran, sa lahat po ng mga outreaches in abroad, mga minamahal sa dako ng Sabah, Malaysia, mga minamahal, mga kapatid natin na patuloy pong umantabay sa gawain ng Diyos, mga minamahal, pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa dako ng Taiwan, sa dako ng Dubai, sa dako ng Singapore, sa dako ng Abu Dhabi, mga minamahal, Saudi Arabia, mga minamahal, maging sa dako ng Cambodia, mga minamahal, sa dako ng Japan, sa dako ng Hong Kong, sa mga kapatid po natin sa dako ng Milan, Italy, mga minamahal, at maging sa dako po mga minamahal ko ng New Jersey, beloved brother Robert Beltran, mga minamahal na patuloy pong naantabay at nanonood ng ating programa kasama po ng kanyang buong pamilya, maging sa dako ng Canada, mga minamahal Grand Ferry, beloved brother John Lonsaga, at maging sila nating kapatiran Andres family, at maging sa dako mga minamahal ng Calgary, ating beloved mga minamahal Kuya Eric Garcia. Maminamahal ang Diyos po ang magpala sa inyo pong lahat, sa mga kapatid po natin, at ipagpauwanin po ninyo sa mga kapatiran po natin na hindi nababanggit. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa inyo pong lahat. Hindi na po natin ito maisa-isa. Gawa ng ating oras, mga minamahal ko, ay napakabilis po ng pag-ikot, mga minamahal. At ay po inumako na po sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, at ipagpaumanin po ninyo, mga minamahal, ng unang gabi. Kung hindi po ako nagkakamali ay Martes, mga minamahal ko ng gabi, nagkaroon po tayo ng technical error, mga minamahal. Gawa nga po ng nawalan po tayo ng kuryente, mga minamahal, at kasabay na nawalan po tayo ng signal sa ating pong mga minamahal internet. At mga minamahal, pagbalik po nito ay nahirapan na po kaming mga minamahal ibalik uli ang signal. Ganun pa man, salamat sa ating mahal na Panginoon na tayo po'y patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon na mailathala o may pangaral, mga minamahal, ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At sa gabing ito, ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, and let's talk about the topic, the four horsemen
of the Apocalypse, mga minamahal. Ito po ay, mga minamahal, pangalawang bahagi na po, mga minamahal, ng ating series. Second part ng ating series po, mga minamahal, at yung first part mo nito ay November 16. At kung nais po rin yung mapanood, yung unang bahagi po ng ating ipinangaral, mga minamahal, ito po ay patungkol sa Antichrist, sa puting kabayo. Mga minamahal, ito po ay first part ng ating series at ito po ay ating ipinangaral November 16, mga minamahal, gabi ng November 16. At kung gusto po ninyo itong mapanood, mga minamahal, ay pwede po kayong mga minamahal, pumasok sa ating Facebook page at itype lamang po ninyo, mga minamahal, ang GMCIM Zamboanga Outreach, and then click, mag-a-appear na po doon yung mga previous preaching natin. Hanapin lamang po ninyo yung mga minamahal, Jesus Miracle Hour at November 16. Yun po, mga minamahal, ang first part ng ating series. Mga minamahal, ng topic po natin ay The Four Horsemen of the Apocalypse. Ang sabi po rito, mga minamahal, the second horse of the Apocalypse is a red horse that represent of war and bloodshed, taking peace and harmony in the midst of humanity. Ang minamahal, yung tinatawag pong, mga minamahal, pangalawang kabayo na kulay pulang kabayo at ang nakasakay dito, mga minamahal, ay nagre-represent ng war and bloodshed. Ibig sabihin, digmaan, mga minamahal, at pagdanak ng dugo. At ang sabi ng Biblia, in taking peace and taking harmony in the midst of humanity, upang kunin po, mga minamahal ko, ang kapayapaan, mga minamahal, ang pagmamahalan sa gitna, mga minamahal ko, ng sangkatauhan. Revelation chapter 6 verse 3 after verse 4. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal, in English version. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace, kunin ang kapayapaan from the earth, and that they should kill one with another. Kapag kunin ang kapayapaan, mga minamahal, they kill one with another. Sila po yung magpapatayan. And there was given unto him a great sword. Sa Tagalog, mga minamahal, at nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabing, halika. In verse 4, at may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, kulay pulang kabayo, kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis ng lupa sa lupa ng kapayapaan, to take peace, alisin ang kapayapaan sa lupa, at upang mga minamahal, magpatayan ang isa't isa. Tunay na nakakahindik-hindik, mga minamahal, na bagay, mga minamahal, ang gagawin ng pulang kabayong ito. Mga minamahal, kukunin ang kapayapaan, at ang sabi ng Biblia, magpapatayan, mga minamahal, ang lahat ng tao sa isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak, mga minamahal. At kung atin pong pag-aaralang mainam, mga minamahal, ng talatang ito po ay binigyan ng kapamahalaan. Ang kabayo at ang nakasakay dito ay binigyan ng mahal na Panginoon ng kapamahalaan. Granted permission to take away peace. Kukunin ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. At batid naman po natin, mga minamahal, the opposite word of peace is war. Mga minamahal, kapag nasa ng war, nandun ng bloodshed. O nasa ng bloodshed, mga minamahal, magiging wala na pong kapayapaan, magiging magulo na po, minamahal ko, ang takbo ng ibabaw ng lupa, mga minamahal. Ito po yung pangalawang kabayo. Ang unang kabayo, mga minamahal, ay nagre-represent ang Antichrist, mga minamahal, kung saan, mga minamahal, ay magkakaroon po ng mga minamahal, great dominion, o matawag po nating total dominion, complete authority po, mga minamahal ko, yung Antichrist, dahil gusto nilang, mga minamahal, magkaroon ng total dominion, complete authority sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Ipapahintulot po ito ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Ito pong apat na kabayo ay nagre-represent ng big event, apat na big event, mga minamahal, that happen on the last days. Mangyayari po, mga minamahal ko, sa huling mga araw. Can you imagine what will happen to the world without peace? Isipin po natin mabuti, mga minamahal, ano po ang mangyayari sa mundo, mga minamahal ko, na wala na po ang kapayapaan, sapagkat ang pangalawang kabayo, mga minamahal, ang sabi ng ating pinag-aaralan, the Lord granted them, o granted him, and give him permission to take away peace. Kukunin ang kapayapaan. And we need to imagine, mga minamahal, ating pong pakaisipin. Ano pong mangyayari sa ibabaw ng lupa kung kukunin ng mahal na Panginoon ang kapayapaan?
At the same time, kapag kinuha ng kapayapaan ng ating mahal na Panginoon, ito po'y tinatawag mga minamahal, the world without God. Siyempre, if the world without God, the world without peace. Kapag wala po ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa, ang opposite word ng kapayapaan ay digmaan. Kung nasa ng digmaan, nandun ang bloodshed. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the earth from the earth so that may slay one with another. Magpapatayan po mga minamalang mga tao sa isa't isa. Siyempre, wala na ang kapayapaan, mawawala na ang pag-ibig, amen? Mawawala na ang mga minamahal, pagmabalasakit sa kapwa, yung pagtulong sa kapwa, magiging magulo ang ibabaw ng lupa, mga minamahal. At ang sabi ng banal na Biblia, from the book of Matthew, chapter 24, verse 6 up to verse 7, mga minamahal, basahin natin ang Biblia. And ye shall hear wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations shall rise against nations, and kingdom against kingdoms, and there shall be famines, and pestilence, and earthquakes, and diverse places. Sa Tagalog, mga minamahal, at nagkakarinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ito po yung nangyayari na po sa ating kapanahonan ngayon. Marami tayong naririnig ng mga digmaan, mga minamahal, balita sa TV, balita sa radyo, balita sa dyaryo, mga minamahal, wars, rumors of wars, kingdoms against kingdoms, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Maririnig natin ang iba't ibang balita ng mga digmaan sa iba't ibang panig, mga minamahal ko, ng lupa, sa iba't ibang panig ng mundo. Kagaya po, mga minamahal, ng digmaan ngayon ng Israel at ng Palestine nung nakaraan, mga minamahal, Russia at saka Ukraine. At alam po ninyo, mga minamahal, kung tayo lang po ay magsasaliksik, halos araw-araw ay mayroon pong digmaan sa ibabaw ng lupa. Kaya lang sabi ng banal na Biblia, the great and final war, mga minamahal, yung tinatawag nilang World War III, ito po yung magaganap, mga minamahal, sa itinakdang panahon ng ating mahal na Panginoon. Pero pitong alitan ng Pilipinas at Russia, alitan ng Israel, mga minamahal ko, at alitan ng Hamas at Palestine, ito po, mga minamahal ko, ay hindi pa po magiging simulain ng pangatlong digmaang pandaigdig, mga minamahal. Sabagat, mga minamahal, ayon po sa ating pagsasaliksik, ang digmaang pangdaigdigan, mga minamahal, ito po yung mangyayari kapag magkaroon na po ng war against religion, that is conflict of religion. Kaya sa ating panahon ngayon, ay hindi pa po yan magaganap, mga minamahal. Ituloy po natin ang pagbasa sa verse 6, at magkakarinig kayo ng mga digmaan, mga lingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, na tapat hindi pa po ito ang wakas. Ito'y magaganap, ito'y mangyayari, pero ang Biblia nagdidiin, mga minamahal, hindi pa po ito ang wakas ng ibabaw ng lupa. Sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa, kingdom against kingdom, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga minamahal pagkagutom at lilindol sa iba't ibang mga dako. Purihin ang ating mahal na Panginoon. The most fearful war that happened is the war that happened in our time. Yung digmaan na, mga minamahal, mangyayari ay yung digmaan sa ating panahon ngayon. Mga minamahal, nagtatanong ang iba, Brad, bakit mo nasabi na ang pinakamatinding digmaan na mangyayari ang digmaan sa ating kapanahonan ngayon? Why? Because the weapon in our time are very sophisticated and very advanced. Yung mga armas sa ating panahon ngayon, mga minamahal, ay hindi mga ordinaryong armas. Masyado pong advance, mga minamahal, gawa nga po ng advance ang ating technology sa ating panahon ngayon. At ang sabi ng Biblia, lumawak na po ang karunungan, lumawak na po ang kalaman, mga minamahal ko, ng tao. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang karunungan at kalaman, sabi pa nga ng salita ng ating mahal na Panginoon, man made their own destruction. Ang tao mismo ang minsan lumilika ng kanilang sariling ikakapahamak. Kagaya po, mga minamahal ko, ng mga armas na ating pong mga armas sa ating panahon ngayon, mga armas na pinaghahanda ng iba't ibang mga bansa, mga minamahal, sapagkat maraming mga bansa ang mahilig po, minamahal ko, sa digmaan. Kagaya ng bansa ng Amerika, kagaya ng bansa, mga minamahal ko, ng Germany, dako ng bansa ng Russia, maging sa dako ng bansa, mga minamahal ko, ng China. Ito pong mga bansang ito, mga minamahal ko,
ay mahilig sa gera. Kaya halos kalahati ng kanilang pondo sa kanilang ekonomiya ay ilinalaan nila, mga minamahal ko, para po sa pagbigay pondo, mga minamahal, at paglikha ng iba't ibang uring mga armas, paghahanda, mga minamahal, sa mga digmaang paparating, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, tayo pong mga minamahal Pilipino ay talagang nakakalungkot sapagkat mga minamahal, hindi po ganun ka-sophisticated at mga advanced, mga minamahal, ang ating pong mga armas. Mas mainam nga po ngayon kahit pa paano, mga minamahal, ng si Marcos na po, mga minamahal, ang presidente sa ating bansa ay talagang nakapag-angkat po siya ng maraming mga sophisticated na po na mga armas. Pero hindi po ito katulad, mga minamahal ko, ng mga advanced weapon, mga minamahal, sa arsenal of the weapon, mga minamahal, ng iba't ibang bansa na talagang masyado na pong sophisticated, mga minamahal, advanced ang kanila pong mga bansa. Weapon that create massive destruction and collateral damage. Collateral damage. Magkikreate yung mga armas nila, mga minamahal, ay kayang mag-create ng massive destruction. At mga minamahal, malaking collateral damage. Ibig sabihin, hindi lang po, mga minamahal, mga bahay, ari-arian ang masisira, kundi maging ang buhay ng maraming mga tao. At naalala po ninyo, mga minamahal, year 1945, during World War II, mga minamahal, nagkaroon ng matinding digmaan. Kaya nga po, ikumpara natin ang digmaan ng World War II, mga minamahal, sa ating digmaan ngayon. Talagang yung digmaan ng World War II, year 1945, hindi pa po ako ito na tao, mga minamahal. Ngunit marami na pong nagsasabi na talagang nakakatakot, mga minamahal ko, ang digmaan ng World War II. Marami pong kinitil ang buhay, marami pong namatay ng mga inosenteng mga bata, mga minamahal, nasirang mga ari-arian, talagang mga minamahal, yung mga patay, mga minamahal, katawan ng mga patay ng tao, ang iba'y hinahayaan na lang maagnas. Mga minamahal, halos hindi na po mailibing ang iba sa dami po, mga minamahal ko, ng mga taong namatay, mga sundalo at maging, mga minamahal ko, ang civilian. According to the figures publisher, in 1945 during the World War II, ay umabot po, mga minamahal ko, ng 140,000 po, mga minamahal ko, ang namatay. Ang sabi po rito, on August 6, 1945, the US dropped the world's first atomic bomb in Hiroshima, Japan. Mga minamahal, yung kauna-unahang bomba na linikha ng Amerika sapagkat nagkaroon po, mga minamahal ko, ng digmaan in between US, in between America at saka Japan. Kaya, mga minamahal, yung first atomic bomb na inimbento, mga minamahal ko, ng Amerika, year, mga minamahal, 1945, August 6, ito po ay, mga minamahal, hinulog doon sa tapat ng Hiroshima, Japan. More than 140 people died in that devastating blast, mga minamahal. Umabot po ng 140,000 people died in the single blast, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, nung atomic bomb na yun, the first atomic bomb invented by US, at doon po hinulog, mga minamahal, sa Hiroshima, Japan. At alam po ninyo, mga minamahal, kung i-research po natin, nakakatakot sapagkat yung, mga minamahal, na hulugan ng atomic bomb na yun, that is nuclear weapon, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, ay nahulog doon. Wala na pong tumutubong damo sa ating panahon ngayon. Amen? Maging ang mga uod, mga minamahal ko, ay talagang hindi na po nabubuhay. Mga minamahal, masyado pong nalason. Gawa nga ng mga minamahal nuclear weapon na yon na hinulog sa panahon, mga minamahal ko, ng World War II, giyera sa dako po, mga minamahal, ng Hiroshima, Japan. 66 people were killed as a direct result in Hiroshima, Japan blast. They called the nuclear bomb, mga minamahal, B-29. Ito po yung tinatawag nilang Little Boy, mga minamahal, 16 kilotons bomb dropped in Hiroshima, Japan. Mga minamahal, ang tawag po nila dyan ay Little Boy, B-29 yung kanilang code number. At ang bomba na ito po yung pinakaunang bomba na inimbento, minamahal ko, ng Amerika. At ito po, mga minamahal, ay pinasabog sa tapat mismo o sa lupa mismo ng Hiroshima, Japan, na pumatay ng 1,400 o 140,000 people died on that devastating blast, mga minamahal. Ang sabi rito, yung 60,000, 66,000 ay agad-agad na namatay. Yung 69,000, mga minamahal ko, ay na-injured. Ang iba'y naputulan ng kamay, naputulan ng paa,
Ang iba, mga minamahal, ay halos mahati ang katawan gawa nga ng bomba, mga minamahal. Ang iba rito ay namatay. Later, the estimate people that put to death is high as 142 o 140,000, mga minamahal. Hindi lang po yun. Yung exposure ng bomb, gawa ng radiation, mga minamahal, ito po ay nag-cause pa ng marami at ibang uring sakit, mga minamahal ko, sa mga tao sa dako ng Japan. At ang sabi ng ating napag-aralan sa ating research, nagkaroon po ng nose bleeding, mga minamahal ko, yung mga tao. Ito pala yung epekto ng radiation, epekto ng nuclear weapon, mga minamahal, na pinasabog sa dako ng Hiroshima, Japan. At ang sabi rito, yung mga tao doon na hindi po namatay, mga minamahal, nagkataon po sila ng sintomas ng sakit, mga minamahal, disease. Gawa nga po ng radiation, gawa nga po ng exposure ng nuclear weapon na yon, mga minamahal. Ang iba ay nagkaroon ng nose bleeding, ang iba ay nagkaroon ng burn of skin, nasunog po yung kanilang mga balat. Ang iba naman ay, mga minamahal, lost hair, yung kanilang mga buhok ay, mga minamahal, nabubunot ng kusa. At ang iba, mga minamahal, ay composure of skin, naagnas, mga minamahal, yung kanilang mga balan, mga malignant tumor at saka mga chronic disease, iba't ibang uri ng tumor ang dumapo, mga minamahal, doon sa mga nabuhay na mga tao, mga minamahal, pagkatapos ng gera ng World War II, mga minamahal, ang iba sa kanila ay nagkaroon ng malignant tumor at ang iba sa kanila ay nagkaroon ng chronic disease. Nakakatakot, mga minamahal. Nabuhay nga sila, amen. Pero ang iba naman sa kanila, mga minamahal, ay nagkaroon ng iba't ibang uring sakit. Gawa ng exposure po, mga minamahal, ng nuclear chemicals, mga minamahal, at yung radiation ng chemicals na yon ay nag-cause ng iba't ibang uri ng mga sakit. At ayon po, mga minamahal, sa ating pong napag-aralan, ilang daan pa po, mga minamahal ko, ang namatay na tao at maging ang mga bata ay totoong naapektuhan. Ang sabi po rito, 1,400 children died on that bombing. That is the shedding, mga minamahal, of innocent blood. 1,400 yung mga batang namatay gawa nga nung pagsabog, maliban doon sa, mga minamahal ko, mga matatanda. Kaya isipin po ninyo, mga minamahal, ito pong bomba na ito, mga minamahal, na hinulog sa Hiroshima, Japan, year 1945, mga minamahal, ikumpara po natin doon sa bomba, mga minamahal, yung latest, mga minamahal, na weapon sa arsenal ng Amerika, na lilikha po nila ngayon ay 75 times na mas malakas pa doon sa bomba na hinulog nila sa Hiroshima, Japan, year 1945. In our time, ang digmaan ngayon ay hindi na pana sa pana, hindi na espada sa espada, hindi na Armalite, mga minamahal, ang digmaan ngayon, mga minamahal, talagang nuclear weapon na po, mga atomic bomb, mga warhead na po, mga minamahal, mga bomba, mga nuclear weapon na po, mga minamahal, ang pinaghahandaan ng mga tao ngayon, na isang pindot lang, minamahal ko ng buton, ay pwede pong mapura, mga minamahal, sa mapa ang isang bansa. Kagaya ng bansa ng Pilipinas, kapag ito'y pinasabugan, mga minamahal ko, ng mga latest na mga bomba, mga nuclear weapon warhead na iniimbento ng iba't ibang mga bansa, mga minamahal, ay maaring maging ang bansa ng Pilipinas ay maaring mabura, mga minamahal ko, sa mapa. In our time, sa ating panahon ngayon, mga minamahal, ikumpara natin yung little bomb na B-29, na first bomb invented by American, mga minamahal. Ikumpara natin sa ating panahon, year 1945, nasa 2000, mga minamahal, 23 na po tayo ngayon, may mga bagong bomba na inimbento, mga minamahal, ang Amerika, 75 times ang lakas, mga minamahal, sa bomba na invento nila ngayon. Yung lakas ng bomba sa panahon ng Hiroshima, Japan, yung bagong bomba na inimbento ng Amerika ngayon ay 75 times stronger, mga minamahal. Amen? Mga minamahal, masyado pong yung exposure niya, yung radiation niya ay 75 times. I-compare mo, mga minamahal, doon sa little boy, sa B-29 na bagong, mga minamahal, na kanilang ginawa. Ikumpara mo sa bagong armas at sandatang, mga minamahal, pangdigmaan, isang nuclear weapon na kanilang inimbento. In our time, the American created a high-yield nuclear gravity bomb. They called it B-83. Mga minamahal, paki-flash po natin sa ating screen. Yan po ang B-83. Yung kanina,
Yun po ang B-29. Invented mga minamahal siguro mga year 1942 o 43. At ito'y kanilang sinubukan mga minamahal sa Hiroshima, Japan. Ito po yung latest nilang weapon, mga minamahal, na tinatawag po nilang B-83. Ito po ay warhead no po, mga minamahal, isa pong nuclear weapon na yung pagsabog nito, yung exposure nito, mga minamahal ko, yung radiation nito ay 75 times na mas malakas kaysa doon sa bomba na pinasabog sa panahon ng Hiroshima, Japan, 1945, na pumatay ng 1,140 to 40,000 rather, mga minamahal na mga tao sa panahon, mga minamahal ng World War II. Ang sabi po nito, B-83 is a very lethal weapon with unparalleled destructive power. Ito ay isang armas na sobrang mapanganib, walang kapantay, at mayroong mapamuksang mga minamahal ko pagsabog. Imagine mga minamahal, umaabot ng 20,000 meters high yung kanyang mushroom clouds. Mga minamahal, di ba pag sumabog po yan, merong usok na linilika, that is mushroom clouds. Umaabot ng 20 meters o 20,000 meters high. Mga minamahal, ang taas. Amen? Nito. At mga minamahal, ito po ay 75 tons. Yung mga minamahal, B-29 na tinatawag nilang little boy, nung ito po ay sumabog, rather umabot po ito ng 20,000 meters high yung kanyang mga minamahal mushroom clouds. Pero itong B-83 na 75 times na mas malakas sa B-29 na pinasabog sa panahon ng World War III sa Hiroshima, Japan, mga minamahal, hindi natin ma-estimate kung gaano kataas yung kanyang mga minamahal mushroom clouds na makikreate, sapagat yung mga minamahal B-29 ay umabot ng 20,000 meters, mga minamahal, high yung kanyang mushroom clouds. So sabi pa nga ng kanilang pinag-aaralan kung gaano daw kataas, mga minamahal ko, yung mushroom clouds, mga minamahal, ay 10 times yung kanyang range. Lawak ng kanyang pagsabog, mga minamahal, 10 times yung lawak ng kanyang pagsabog. That is mushroom clouds, mga minamahal, na kinikreate kapag nagpapasabog ng nuclear weapon, mga minamahal. So, sa Hiroshima, Japan, yung B-29, yung little boy, ay umabot ng 20,000 meters high yung kanyang mushroom clouds. Ito pong B-83, mga minamahal, na 75 times ang explosive, ang radiant, yung lakas ng kanyang pagsabog ay 75 times. I-compare mo, mga minamahal ko, doon sa mga minamahal B-29 na tinatawag nilang little boy. Ang sabi po rito, ito po isang armas na sobrang mapanganib, walang kapantay, at mapamuksang mga magsabog. More than 75 times a little boy, mga minamahal, the bomb that dropped by American and Hiroshima, Japan. B-83 is the most powerful nuclear weapon on U.S. arsenal. The explosion of this B-83 warhead could be able to kill millions of people, mga minamahal, in a flash, in a single of minutes. Mga minamahal, kayang pumatay ng millions by millions of people sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Ito po ang digmaan na magaganap, mga minamahal. Yung World War III, mga minamahal, ay talagang totoong nakakatakot, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, pagkatapos po ng matinding digmaan na ito, marami ang mamamatay, mga minamahal. Amen? Kaya nga po sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, in Revelation chapter 6, verse 4, mga minamahal, yung kulay pulang kabayo at ang nakasakay dito, the Lord granted him and give him permission to take away peace, mga minamahal, of the earth, from the earth, so that may slay one with another. Magpapatayan, mga minamahal, ang mga tao sa kanyang kapwa-tao, kahit pong mahal natin sa buhay. Kasi nga po, mga minamahal, kung babasahin natin, doon mga minamahal sa 2 Timothy, mga minamahal chapter 3, mga minamahal, basahin natin, 2 Timothy chapter 3 verse 1. Yung perilous time, mga minamahal, pakihanap lamang po ng talatang ito. Ito po ay, mga minamahal, patunay na sa huling mga araw,
ang mga tao ay mawawala ang pag-ibig, mga minamahal, ang pagmamalasakit sa kanilang mga puso. Kasabay, mga minamahal, na kukunin ang digmaan, mga minamahal, kasabay na kukunin ang kapayapaan, mga minamahal, at yung tinatawag na harmony in the midst of, mga minamahal, humanity. Ang sabi rito, this know also, that on the last days, sa huling mga araw po, mga minamahal, perilous time shall come. In verse 2, ano pong sinabi ng Biblia? Dapat alamin mo ito, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ang mga tao'y magiging maibigin sa salapi, magiging mayayabang, magiging mapagmalaki, magiging mapagtungayaw, magiging masuwayin sa mga magulang, magiging walang mga turing, magiging walang kabanalan. In verse 3, walang katutubong pag-iibig, mga walang paglulubag, mga taong palabintangin, walang pagpipigil sa sarili. Ang mga tao ay magiging mabangis, hindi na maibigin sa mabuti. 4, mga lilo, mga matitigas ang mga ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos, mga minamahal. Ito po ang magiging buhay ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po magiging mapanganib ang ibabaw ng lupa sa huling mga araw, sapagkat ang tao, mga minamahal, ay hindi na makukontrol ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Marami sa kanila, mga minamahal ko, ang possess na, mga minamahal, ng impluensya ng kasamaan. Itong time na ito, on the last days, kukunin ang kapayapaan. Mawawala na ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa. So kapag mawala ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa, magiging magulo ang takbo, mga minamahal ko, ng lupa, maging ang gobyerno ay magiging magulo, mga minamahal, sapagkat sabi pa nga ng banal na Biblia, ang tao ay magiging masuwayin, ang tao ay magiging mayayabang, ang tao ay, mga minamahal, iibig na sa salapi, iibig na sa kahilayan, iibig na sa kanilang sarili, hindi na iibig sa Diyos, mga minamahal. Mawawala na po ang kapayapaan sa ibabaw ng lupa. At ito pong 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to verse 4, ito po ang magiging impleksyon. Ito po ang magiging mukha ng mundo kapag ang kapayapaan ay wala na dito sa ibabaw ng lupa. Magkikreate po ito ng matinding digmaan. Kagaya ng pinag-aralan natin regarding sa Antichrist, mga minamahal, ang gusto ng Antichrist ay magkaroon sila ng total dominion sa ibabaw ng lupa, full authority sa ibabaw ng lupa. Kaya para, mga minamahal, magkaroon sila ng total dominion at saka full authority sa ibabaw ng lupa, gusto nila ang lahat ng takong, mga minamahal, ay matatakan ng tatak ng halimaw na 666. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, lahat ay pipilitin, mga minamahal, na matatakan ng numerong ito. Ikaw man ay bata o matanda, ikaw man ay alipin o malaya, ikaw man ay mga minamahal mayaman, o ikaw man, mga minamahal ko, ay mahirap. Wala pong, mga minamahal, pipinipili. Lahat ay gusto nilang matatakan ng tatak ng 666. Bakit po? Kapag ikaw, mga minamahal, at ako ay matatakan ng 666, marka ng demonyo sa ating noo at sa ating kanang kamay, mga minamahal, tayo po ay magiging pag-aari na ni Satanas. Kapag ang marka ng pangalan ng ating mahal na Panginoon ang maitatak sa iyong noo, ang ibig sabihin, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ngunit kapag marka ng demonyo, dahil kung ang Diyos ay may marka, ang demonyo din po, mga minamahal ko, ay merong marka. At ang marka ng mga Kristiyano ay walang iba kundi ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. That is the seal of our redemption, mga minamahal. Amen? Yan po ang selyo ng ating kaligtasan, ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang marka ni Satanas, ang selyo ni Satanas, ay ang numero ng halimaw na walang iba kundi ang 666. So, para mag-gain ng Antichrist, mga minamahal, ni Satanas, kanya pong maging pag-aari ang buong lupa, ang buong mundo, magkaroon po siya ng total dominion, mga minamahal, complete authority sa ibabaw ng lupa. Gusto niyang ang lahat ng tao ay matatakan ng kanyang numero, ang numero ng halimaw na 666, mga minamahal. Kaya pipilitin ng lahat. As of now, maraming nagbo-volunteer, mga artista, mga mayayaman, kasi kanila pong ipinapaunawa na once na ikaw ay tumanggap ng 666 na ito po ay very convenient, mga minamahal, para sa iyo. Marami pong benepisyo.
ang tatanggapin kapag ikaw ay tumanggap ng tatak na ito. Not knowing, mga minamahal, hindi po nila alam dahil wala po silang alam sa Biblia na kapag tanggapin natin ang numero ni Satanas, ang numero ng halimaw na 666, we are totally condemned, mga minamahal. We are controlled by Satan and we worship him, mga minamahal. Whether we like it or not, we worship him day and night. Sasamba tayo sa kanya araw at gabi. Kahit ayaw natin, mga minamahal, dahil tayo po'y kontrolado na ni Satanas, mga minamahal, kapag ikaw ay matatakan na ng numero ng halimaw, walang iba kundi ang numero ng Diablo, yan po ay 666. Kaya't kanila pong pinopropose, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, yung one word order sa ibabaw ng lupa. Pero as of now, nahihirapan pa sila, mga minamahal. Dahil bakit po? Kapag ang lahat ng tao ay matatakan na ng 666, madali na para sa kanila, mga minamahal, i-promote yung one word order sa ibabaw ng lupa. That is one word order, mga minamahal, one word currency, one word government, one word religion. Mga minamahal, gusto nila, iisa na lang, mga minamahal, ang palitan ng currency ng pera. Palitan ng dolyar, palitan ng pera, iisa na lang ang pera. Amen? At kagaya po ng ipinangaral natin dito, mga minamahal, ang gusto nilang, mga minamahal, maging mataas na currency ng palitan ng pera ay, mga minamahal, yung EU, yung European money po, mga minamahal. Kaya wag po tayong magtaka, mga minamahal, nung unang mga panahon, before, mga minamahal, ng World Trade Center bombing, ang pinakamataas na value ng pera ay ang, mga minamahal, pera ng Amerika, ang dolyar. Ngunit pagkatapos bumagsak ng World Trade Center, nag-collapse, mga minamahal, ang economical World Trade Center, bumagsak, mga minamahal ko, ang ekonomiya ng Amerika at maging ang palitan ng dolyar ay bumagsak at ang nangibabaw, mga minamahal, na mataas na uri ng pera, palitan ng pera, ay ang pera ng Europa, mga minamahal. At magpahanggang ngayon po yan. Hindi pa po, mga minamahal, napapantayan ang currency ng European money ng iba't ibang uri ng pera sa iba't ibang mga bansa, mga minamahal. Amen? Kaya kung isipin po natin, mga minamahal, ang perang ito, mga minamahal, ito po ang mangingibabaw sa ibabaw ng lupa. Sapagkat, mga minamahal, ito po ay pera, mga minamahal ko, ng mga Romano. Kaya nakakagulat, mga minamahal ko, na balita. Yung one word, mga minamahal, government, ito po yung mangyayari din. Imagine, mga minamahal, maraming bansa ngayon sa buong mundo, bawat bansa ay mayroong sariling government, may sariling republic. Ngunit, mga minamahal, darating ang araw, kagaya ng bansa ng Pilipinas, may sarili tayong panggobyernohan, may sarili tayong republika. Mga minamahal, darating ang araw, ang sarili nating republika, ang sarili nating panggobyernohan, lahat yan, mga minamahal, ay mawawalan ng kapangyarihan. Bakit po? Magiging isa na lang ang government sa ibabaw ng lupa. That is one word government. At ang pinaka nakakatakot, yung one word religion, mga minamahal, magiging isa na lang ang relihiyon sa ibabaw ng lupa. At alam po ninyo, mga minamahal, walang ibang relihiyon na maghahari sa ibabaw ng lupa kundi ang relihiyon ng Romano Katoliko, mga minamahal. Dahil noon at noon pa man, yan na po, mga minamahal, kumbaga sa produkto, yan po ang leading brand. Amen? Yan po yung pinaka-pangunahing relihiyon sa ibabot ng lupa. Imagine, kapag yan po, mga minamahal, one word religion, yan po ang mangibabaw sa lahat ng relihiyon. Ito pong mga pananampalataya ng iba't ibang mga bansa, hindi po ito basta-basta magpapasakop, mga minamahal ko, sa relihiyon ng Katoliko. Magkikreate po ito, mga minamahal ko, ng war against religion. Not only war of boundaries, imagine war of boundaries lang, nagpapatayan, maraming mga minamahal na mamatay ng mga tao, kagaya ngayon ng Palestine at saka ng Israel. Inaangkin ng Palestine na ang lupa ng Israel ay kanila. Kung titingnan mo sa mapa, napakalaki ng lupa ng mga Arabo, mga minamahal, napakaliit lang ng lupa ng bansa ng Israel. Ngunit gusto nilang masakop pati ang bansa ng Israel dahil ang Israel daw inagaw ang kanilang sariling lupa. Yan po ay totoo. Pero dinaan sa digmaan, mga minamahal, nung unang panahon, magiging iyo ang lupain na yan kapag yan ay madaig mo sa magitan ng digmaan. Yun po ang labanan sa kanilang kapanahunan. Nakipagdigma si Joshua, nakapagdigma si Caleb, mga minamahal, sa lupa, mga minamahal, ng mga
mga Canaanites, at ito po ay kanilang nasakop, kaya ang lupa na yan ay naging pag-aari ng bansa ng Israel hanggang sa ating kapanahunan sa ngayon. Pero nung unang panahon, before ng digmaan sa panahon nila Joshua at ni Caleb, mga minamalang may-ari ng lupa na yan ay lupa yan ng Kanaan. Mga Canaanites po, kasama na po ng Palestine, mga minamahal, lupa ng Hamas, ilan sa mga karatig bayan, mga minamahal ng Israel, ang totoong nagmamay-ari dyan, hindi ang bansa ng Israel. Pero mga minamahal, noon yon. Pero sa ngayon, ayan po yung naging pag-aari na po, mga minamahal, ng bansa ng Israel. That is conflict of boundaries. Nagpapatayan, maraming namamatay, maging mga inosenteng bata na walang kamuwang-muwang at walang kamalay-malay, mga minamahal, sa kanila pong ipinaglalaban ay nadadamay dahil po sa matinding digmaan. Kaya nakakalungkot, nakakatakot. Yung war against religion, mas worse po itong confliction regarding sa bansa, against sa bansa, talagang magkikreate po ito, mga minamahal, ng matinding digmaan, minamahal, sa ibabaw ng lupa. Kaya ito pong pinag-aralan natin kanina regarding po sa nuclear weapon, ito pong mga bansang ito, mga minamahal, ang Israel mismo, mga minamahal, ay meron po silang inihahandang mga minamahal nuclear weapon. Ito po yung tinatawag nilang Samson and Delilah. Yung Samson and Delilah, isang nuclear weapon, mga minamahal, na linikha, inimbento ng Israel. Kung atin pong itong i-research, mga minamahal, nakakatakot po itong nuclear weapon ng Israel. Bakit po, mga minamahal? Ito po ay, mga minamahal, sumasabog ng maraming beses, lilipad sa kahanginan, pag nasa gitna ng kahanginan na, mga minamahal, bigla po siyang magdi-divide in hundreds, mga minamahal, at sasabog, malaki po yung kanyang damage. Mga minamahal, sa kanya pong mga pagsabog, ang tawag po nila dito ay Samson and Delilah. Kaya makita mo, maging ang bansa ng Israel ay naghahanda ng malalakas na uri ng armas. Ganon din ang Palestine, ganon din ang Ukraine, ganon din, mga minamahal ko, ang Russia, ganon din ang Amerika, ganon din ang China, ganon din, mga minamahal ko, ang North Korea, mga minamahal, ang Germany. Amen? Ang iba't ibang dako ng bansa, ang Great Britain, ay naghahanda rin, mga minamahal, ng malalakas na uri ng mga nuclear weapon. Maging ang bias satellite ay ginagamit nila. May mga nuclear weapon sa mga satellite na yan na kanilang ginagawa, mga minamahal ko, sa kahanginan. Kaya't yung digmaan na mangyayari sa ating panahon, mga minamahal, na World War III, ito po, mga minamahal, isang devastating. Amen? Masyado pong mapamuksa, masyado pong nakakatakot, mga minamahal. Ang sabi po rito, mga minamahal, magkikreate po ito ng, mga minamahal, great and massive destruction and great collateral damage po, mga minamahal, sa napakaraming mga tao sa ibabaw ng lupa. Babagsak ang ekonomiya. At kapag bumagsak ang ekonomiya, bunga ng digmaan, mga minamahal, susunod na po yung pangatlong kabayo, mga minamahal. Amen? That is famine po, mga minamahal, yung itim na kabayo. Kaya nga po may sequence po ito, mga minamahal. Antichrist, at pagkatapos, gera. Magkikreate ng gera po, mga minamahal. And I believe na sana po ipag-pray natin na ito pong mga pangyayaring ito ay wala na po tayo dito. Meron pong tatlong uri, mga minamahal, na kanila pong pinag-aaralan. Posible daw po ng ating mahal na Panginoon ay darating, wala pa po ang tinatawag na Great Tribulation. Ito pong pag-reign ng Antichrist. Mga minamahal, pagpasok ng gera, pagpasok ng gutom, pagpasok ng iba't ibang mga sakit, mga minamahal, mga diseases, mga minamahal, that is word pestilence in Old Testament. Mga minamahal, ito po ay Great Tribulation na. Mga minamahal, papasok na po, mga minamahal ko, yung Great Tribulation sa mga panahong ito. Imagine war, World War III, mga minamahal, madadamay tayong mga anak ng ating mahal na Panginoon sa matinding hirap. At naniniwala po ba tayo na papahintulutan ng mahal na Panginoon na maranasan natin ang hirap na ito, na hindi po ito para sa atin, sapagkat sabi ng Biblia, hindi tayo tinawag upang makaranas, mga minamahal ko, ng matinding kaguluhan sa ibabaw ng lupa, bagus tayo po itinawag upang makasumpong ng kaligtasan. Kaya ito po ay Great Tribulation na po, mga minamahal. Sabi nila, ang mahal na Panginoon daw babalik before ng Great Tribulation. Ang sabi naman ng iba, babalik daw ang mahal na Panginoon during Great Tribulation. Ang sabi naman ng iba, babalik ang mahal na Panginoon yung time ng rapture, mga minamahal, pagkatapos na daw po ng Great Tribulation.
Amen? So yung sinasabi nilang babalik ang Panginoon pagkatapos ng Great Tribulation, imposible na po yun. Mga minamahal, wala na po sa ating makakasurvive. Kaya nga po sabi ng Biblia, pinaikli ng Panginoon ang mga araw na banal. That is favor for the saints. Kaya pinaikli ng mahal na Panginoon ang araw ng mga banal sapagkat kung pahabain pa ang mga araw ng mga banal, maaaring mga minamahal, kukunti lang ang mga ligtas. Yet, I believe, 100%, hindi na po papahintulutan ng mahal na Panginoon na tayo po ay kukunin ng Panginoon. In the day of rapture, baka minamahal na tapos na ang Great Tribulation. Marami na po sa atin ang hindi makakasurvive noon. Imagine, ngayon pa nga lang, mga minamahal, wala nga lang pamasahe, nanghihina na. Kulang nga lang ng financial, konting pagsubok lang, konting persecution. Mga minamahal, gusto na nating tumalikod, gusto na nating bumitaw sa ating mga tungkulin, iwanan ang ating paglilingkod. Gaano pa kaya yung Great Tribulation? Yung during tribulation, sabi ng iba, babalik ang Panginoon. During tribulation, mga minamahal, during tribulation, babalik ang mahal na Panginoon. The day of rapture, mga minamahal, kapag kasagsagan ng matinding kahirapan, mga minamahal, mas lalong hindi tayo maliligtas. Talagang kainitan, mga minamahal ko, ng matinding kahirapan. Marami sa atin ang hindi maliligtas. Kaya pabor tayo doon na bago dumating ang matinding kahirapan sa ibabaw ng lupa, ay kunin na tayo ng mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Sabi ng Biblia, "For God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." Sa Tagalog, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa magitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan po biblical. Hindi po tayo tinawag, for God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation. To obtain salvation. To obtain salvation. Not, mga minamahal, appointed us to wrath. Hindi po, mga minamahal ko, sa pagkapahamak. Ito pong mga minamahal, pag-reign ng Antichrist, one word order, one word currency, one word government, one word religion. Mga minamahal, yan po ay pagpatikim na ng Panginoon ng kanyang galit doon sa hindi mga nagsisi ibig sa kanya, mga minamahal. Amen? Magkakaroon ng gera, magkakaroon ng matinding tagutom, mga minamahal, at ang sabi ng Biblia, kamatay, pestilence sa iba't ibang panig ng bansa, lindol sa iba't ibang panig ng bansa, na maglilikha ng maraming mga taong mamamatay, mga minamahal. Pero hindi na po tayo madadamay dito. Not unless, mga minamahal, kung maglilingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magtapat sa paglilingkod, dumalo ng dumalo, magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon upang hindi na po natin maranasan ang matinding kahirapan na ito na darating, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon at ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Iisa lang po ang solusyon para hindi natin maranasan ang matinding kahirapang ito na darating. Imagine, ito pong World War III, mga minamahal, hindi na po ito barilan lang ang usapan, mga minamahal. Ito po ay, mga minamahal, digmaan na pong nuklear. Amen? Nuclear war na po ito, mga minamahal, sapagkat maraming bansa ang meron na pong kanya-kanyang mga nuclear weapon. At tunay na ito po ay magkikreate, mga minamahal ko, ng great massive destruction, mga minamahal, at napakalaking collateral damage. Imagine, millions by millions ang mamamatay, mga minamahal, sa digmaan na tinutukoy ng Biblia, mga minamahal, pangalawang kabayo na nagre-represent ng war and bloodshed. Wala pong ibang solusyon kundi ang paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. I believe na before dumating, mga minamahal ko, ang matinding kalamidad na ito, matinding event na ito na ikakapahamak ng maraming mga tao, ay kukunin na tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero ikaw, na hindi nagtatapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ikaw na nagpapabaya sa iyong pagdalo, sa iyong relasyon sa ating mahal na Panginoon, kritikal ang iyong kalagayan sa iyong kaligtasan. Kaya't pakaisipin mong mabuti, mga minamahal, repentance comes at last. Ang pagsisisi ay hindi nauuna, ang pagsisisi palaging nasa uli. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon para sa ating minamahal na mga kababayan. Ang Diyos po ang magpala, minamahal ko sa kanyang mga banal at dakilang salita. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, sa mga oras nito, narito po kami sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon, dumudulog at nagsusumamo na kami yung kahabagan at kami yung kaawaan. Dalangin ko po sa aming minamahal na mga kababayan, mahal na Panginoon, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sila po'y tumanggap sa iyo, maglingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakila, minamahal ko at banal na pangalan, at tayo po'y dumako, mga minamahal, sa pananalangin para po sa ating pong mga pangangailangan, mga minamahal. Sabi pa nga ng Biblia, hindi pa po binubukan ng ating mga labi, ay alam na po natin ang ating pong mga pangangailangan. Alam na ng Diyos ang ating pong mga pangangailangan. At tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon, hilingin po natin sa Diyos ang katugunan sa ating pong mga panalangin. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus sa oras nito. Narito po kami sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon, dalangin po namin ng Diyos. Hallelujah, ang patuloy mong pagbigyan ng katugunan sa aming pong mga pananalangin. Batid namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Hindi pa po binubuka ng aming mga labi, ay alam mo ng aming mga pangangailangan, mahal na Panginoon. Patuloy mong panatagin ang aming mga puso, payapain mo ang aming mga isip, maglingkod kami sa inyong may katapatan mula sa araw nito hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. As a point of contact, mga minamahal, manalangin po tayo para sa ating mga karamdaman. Ipatong po natin ang ating kamay sa ating TV screen. Meron pa tayong mga gadget, cellphones, mga minamahal. Ipatong po natin ang ating mga kamay. Sumabay po tayo sa mga pananalangin. Kayo po may lagnat, may ubo, may sipon. Ano mang karamdaman ninyong taglay, mga problema, ipanalangin natin ang kalutasan. Sa pangunang panalangin po ng ating kagalang-galang na pastor, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus sa oras nito. Narito po kami sa iyong banal na harapan, tumudulog at nagsusumamo na kami yung kabagahan at kawan. Ngunit mapagpala mong kamay, ipatong mo sa aming ulo. Ano mang karamdaman ng Diyos, ikaw ang magpagaling. Ano mang problema, ikaw ang magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ng Jesus, cast out right now and by the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out. Ano mang karamdaman, leukemia, cancer, TB, diabetes, ano mang demonyo ng high blood, mahal na panglagnat, ubusipon sa pangalan ng Jesus, cast out right now and by the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan sa ating mahal na Panginoong Hesus. At muli, mga minamahal, sunod na mga pagkakataon, ay dugtungan po natin, mga minamahal ko, ang ating series na ating pinag-aaralan, mga minamahal, The Four Horsemen of the Apocalypse. Tayo po ay nasa third part na po, mga minamahal. Yung ikatlong bahagi, mga minamahal, ay itim na kabayo na nagre-represent po ito, mga minamahal ko, ng gutom. Pag-aralan po natin, mga minamahal, sunod na ating mga series, historically at saka biblically, mga minamahal, yung mga matitindi, mga minamahal, famine na nangyari at naganap sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, at ang matinding gutom na darating sa huling mga kawakasan, mga minamahal, matinding gutom na hindi pa po nangyari sa ibabaw ng lupa. At mga minamahal, tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating pagtatapos, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumagana po, minamahal, sa ating pong lahat. Let us pray. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong patnubay at gabay. Matagumpay namin na isagawa, mahal na Panginoon, ang iyong banal na programa sa gabing ito. Mahal na Panginoon, nawa ito mapulutan po namin ng aral na kami maging mainit at maninga sa paglilingkod upang hindi na po namin matikman ang iyong matinding galit at poot na ibubuhos sa ibabaw ng lupa sa mga taong hindi nagsisiibig sa iyo, sa mga taong hindi binibigyan ng halaga, mahal na Panginoon, ng pagsunod sa iyong banal at dakilang kalooban. Batid po namin na kami iyong tinawag, hindi po upang makaranas ng iyong galit, bagkus upang kami makasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggang. Panghawakan mo kami, palakasin mo kami, patatagin mo kami sa pangunang panalangin ng mahal na pastor. Bless us, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ang Diyos po ang magpala sa ating pong lahat, mga minamahal. At hanggang sa muli, mga minamahal, dito po sa studio, sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos. At ito po, minamahal ko, ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad, ang nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakil at parangal ay natatanging sa ating mahal na Panginoong Hesus Kristo po lamang. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Kung aking namamalas
ang bawat pananim. Nagulita, krus